Kahit na ba ganito pa lang po, nakabuhay pa lang po ako, pero masaya na po ako. Paano pa po kung mapabunga ko po ito? Magandang araw mga ka-garden. Bibisitahin ko lamang po yung aking ubas na inilipat na sa black na plastic. Galing po yan sa cup. Ito po ang aking mini greenhouse na para lamang po patubuan ng mga cuttings ng ubas. Dahil po kukonti lang ito. Pero kasya 30 pieces dito. Ililipat ko na po ito sa container after 3 weeks. Ayan po mga ka-garden, after 3 weeks magta-transplant na po tayo. Ayan po mga nilalagyan ko po yan ng butas-butas sa puwit para po lalabas ang ugat niya pag ipinatong sa container na paglalagyan ko po sa kanya. Ayan po, marami pong butas yan, malalaki at maliliit. Ayan po, oh, may butas po yan. Meron pong purpose kaya po meron yan, at yan po ay aking ipapakita pag ipinatong ko na po doon sa kanyang paglalagyan. Ito po ang mix ng aking lupa. Meron po siyang loam soil, bulok na ipa, original na lupa. Ita-transfer ko po dito sa plastic bottle. Lalagyan ko po siya ng basal fertilizer na dumi po ng manok. Ito po yung dumi ng manok na aming alaga at pinatuyo na po sa araw. Yan, launa po yan. Yan po ang basal fertilizer. Pagkatapos po, tatabunan ko ng isang dakot na lupa, mix na lupa. Lalagyan ko siya ng triple 16, pwede din po ang triple 14 basal fertilizer po, para habang sa lumalaki siya meron na po siyang nutrients na makukuha sa ilalim. Tatabunan po natin, hindi po dapat na tatamaan siya ng ugat. Baka po mga 1 linggo pa bago tamaan ng ugat yan. Naglalagay din po tayo ng abo ng kalan mga ka-garden. Nilalagyan po natin ng abo ng kalan para po kung acid man ang lupa, mawawala po ang pagka-acid ng lupa. Sumisiguro na po ako. Total kami naman po nagagatong sa kahoy minsan, kaya iniipon ko po lahat ng abo at ginagamit ko po rito. Ito po last ko nang itatanim. Okay po, itatransfer ko na at ipapakita ko na lang po pagkatapos. Ayan po mga ka-garden, natapos ko na po itong 5. Yung pong iba ay tatransfer ko pa. Ito lang po ay aking idinemo dahil po ako walang sariling cuttings at ino-order ko lang po yung mga cuttings pagka po ako nakapagpatubo. Pinalalago ko po at ayan po, palagay ko po magpapadami na lang ako pag ito ay aking napalaki na at ako magpapabunga, magkakaroon na po ako ng sariling cuttings. Yun na po ang aking pararamihin. Hindi po lahat ng in-order ko tumubo Medyo nahirapan din po akong magpatubo dahil hindi po tayo eksperto, baguhan lang, first timer kumbaga. Pero pag-aaralan ko po yan at pabubungahin po natin yan, dahil kahit papano nakakapanood tayo kung paano magpabunga at magparami ng ubas. Sa first cuttings ko po nito, palagay ko po patutubuin ko lahat, pipiliin ko lahat yung magaganda at iyon po ang aking itatanim. Ito po ilalagay ko na po sa mga container plastic po na yan. Ayan po mga ka-garden, in-order ko po yan dahil po high tide, kaya po ganyan ang aking ginawa. Katulad po ng aking second episode na video, ipinaliwanag ko na kaya po ganyan dahil po dito palagi pong nag-high tide sa amin dito po sa Bulacan.
Kaya ganyan po ang style ng aking pagtatanim ng ubas at magpo-focus po akong magparami ng ubas, patuloy sa pag-aaral sa pagpaparami ng ubas. Kahit po ganitong high tide, magagawan po natin ang paraan. Grapes sa container. Okay po mga ka-garden, ipapatong ko lang po sa ibabaw yung aking itinanim. Magandang araw po mga ka-garden, ipapakita ko lang itong aking ubas. Ayan po, ito pong ubas na ito, ang edad po nito 2 buwan na po ito mula po nung tumubo, 2 buwan na at 3 araw. Pero nung inilipat ko po siya dito sa container bottles, March 10. So March 10 po ito mula nung inilipat ko po rito. At ang lupa po nito mga organic lang po. Pero may basal fertilizer po ito na dumi ng manok at 3-16. Hayaan ko po muna siyang mag-isang buwan dito, mga April 10, at lalagyan ko po siya ng urea. May tatanong niyo po bakit nakapatong sa halip na nandito. Ito po ay 10 gallons Sa in-order ko po nakalagay 10 gallons. So malaki po siya. Pwede ko po sana siyang idirekta dito. Naisip ko baka mapuno agad ng ugat. Kaya inilagay ko po muna dito. Ang mga puwit naman po niyan mga butas. Ayan po, ganito po, mga butas-butas po ang puwit niyan. Para po pagka mapupuno na itong container, lulusot po yung ugat dito sa labas. At marami po itong dumi ng manok na chicken manure na inilagay ko. Kinukuha ko po dito sa ilalim ng kulungan ng aming mga manok para po siya ang ginagawa kong organic fertilizer. Bukod po sa dinidiligan ko po siya ng fermented plant juice, hindi po muna synthetic. Pagka po siguro itinilagyan ko na ng urea mga bandang April 10, kasi po March 10 po ito nung inilipat ko po dito March 10. Pag naka-isang buwan na po, lalagyan ko po ng urea para po lumakas. Tulungan po yung organic na fertilizer. Sa direkta po sa lupa, sabi po nila after 2 weeks bago lagyan ng urea. Pero ito po muna puro po muna organic. Nilalagyan ko po ito ng swamp fertilizer. At saka nga po may mga halo na dumi ng manok. Nakakatuwa lang po na medyo kahit na ako'y baguhan pala ito po first time. January po nung ako'y nagpatubo po nito. Nung ako po umorder sa online ay January. Dahil po first time, siyempre po marami po akong pinapanood na kaalaman sa mga nagtatanim po ng ubas. Para po ako'y matuto rin. Kasi po ito, kaya po makikita po ninyo nakataas po. Tignan nyo po, low tide po yan pero may tubig pa rin dahil inaabot na po ng high tide ito pong aming bakuran. Pagdating po ng high tide, naku, palagi po itong may tubig. Kaya ito po ay nakataas. Sukat baha po yan. Yung tunay na baha na nanggagaling sa dam, sa pawala ng dam, pag tag-ulan, sukat baha po ito yung lugar po na yan. At least po, pagka kahit na tumaas man ng baha, agad-agad bababa. Magpirmis nga dito ang tubig. Kasi nga po sa high tide, low tide, sa tunay na baha, at least nakalitaw na po siya. Dahil hindi na po pwedeng magdirekta ng tanim dito sa aming lupa dahil nga po sa palagi pong nag-high tide. Ngayon po tag-araw, kaya sinasamantala ko na bumuhay ng ubas at mas maganda pong magtanim at bumuhay ng ubas kapag daw po tag-araw para po hindi siya patayin ng punggos kung palaging mauulanan.
At ang ginagamit ko po na fungicide po dito, OHN. At dinidiligan ko nga po ito ng fermented plant juice. Okay po mga kagarden, kinuwento ko lang po na kahit na ba ganito pa lang po, nakabuhay pa lang po ako, pero masaya na po ako. Paano pa po kung mapabunga ko po ito? Aww. Kung ang edad po nito ay 2 months, kaya ko pa pong magtiis ng hanggang 8 to 10 months. Woo! Para sa kanyang pagbubunga. Wow! Kung tayo po ay nakapag-aalaga ng ornamental plants na wala namang pakinabang kundi maganda sa ating gilid ng mga bahay-bahay, ito po may pakinabang na mas malaki. Kaya makapaghihintay po tayo ng 8 to 10 months pa, baka sakali mapagbunga natin. At iyan po ay ating monthly report na akin pong gagawin sa aking ubas hanggang sa ito po ay magbunga. Maraming salamat po. Ito lang po muna, at sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel, Ka Ferde Garden. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.